Ang kapal ng muka, yan ang buwelta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Political move lang ba ito o tunay na reform push? Ito ang malaking tanong ngayon matapos ang matapang na pahayag ni Congressman Leandro Leviste tungkol sa umano'y diskriminasyon sa budget at mga sa sinasabing irregularidad sa procurement sa Batangas. Magbibigay lamang po tayo ng opinion at reaksyon dito. Sa kanyang pahayag, direkta na niyang kinwentesyon bakit hindi umano na ibigay ang tig 200,000 sa 84 na barangay. Bakit umano may mga kapitang tinatanong kung sinuportahan ba sina Governor Vilma at Lucky bago bigyan ng proyekto mula sa Kapitolyo. At bakit hindi raw inimbestigahan ang umano'y anomalya sa procurement. Mabigat ang mga tanong na ito. At kapag pondo ng bayan ang pinag-uusapan, hindi ito simpleng bangayan lang ng mga politiko. Usapin ito ng governance, usapin ito ng accountability, usapin ito ng tiwala ng taong bayan. Pero sa likod ng mga tanong na ito, may isa pang mas malaking tanong. Ito ba ay tunay na laban sa reforma o isa lamang political move? Ang kapal ng muka ng mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. May tampo raw kasi si Ate V sa mga kapitan ng 84 na barangay kaya hindi sila isinama. Absent daw kasi ang mga kapitan sa mga patawag ni Gov. Dahil ang ilang barangay captains na to ay tinatawag ni Governor Vilma ilang beses sa kanyang opisina at dahil siguro mahalang gasolina ngayon, hindi na sila sumusulpot. Unahin natin ang posibilidad na ito ay political move. Sa politika, bihira ang pahayag na walang strategic value. Kapag may inilabas na ganitong seryosong alegasyon, laging may political impact. Natural iyan. Ang pagkwestiyon sa budget, distribution at procurement ay direktang tumatama sa pamamahala ng kasalukuyang liderato. At kapag inilabas ito sa publiko, lalo na sa social media, hindi lang ito mensahe para sa mga opisyal. Mensahe rin ito sa mga taong bayan. At sa politika, mahalaga ang persepsyon. Kapag na-frame mo ang sarili mo bilang laban sa palakasan, laban sa diskriminasyon, laban sa katiwalian, lumalakas ang political capital mo. Kaya oo, may nagsasabing may political dimension to. At hindi mahirap makita kung bakit. Pero hindi porke may political angle, ibig sabihin wala nang laman ng issue. Dahil tingnan natin ang kabilang panig. Pwede rin itong genuine reform push. Bakit? Dahil hindi simpleng banat lang ang inilatag. May specific allegation, may konkretong tanong at hindi puro slogan. Kapag tinatanong kung bakit may 84 barangays na hindi nabigyan ng pondo, legitimate. Public issue iyan. Kapag may alegasyon sa may political basis ang paglalaanan ng proyekto, seryoso iyan. Kapag procurement anomalies ang pinag-uusapan, mas seryoso pa. At dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan at dapat talaga iyong busisiin sa totoo lang. Kahit sinong opisyal ang mabanggit nito, deserve nitong maimbestigahan. 200,000 pesos pa naman sana ang makukuha na ayuda ng bawat barangay pero naunsyami ito. Gate pa ni Leviste, ang 84 na barangay ay sasakop pa lang niyang distrito kaya posibleng ganito rin ang sitwasyon sa iba pa. Kaya panawagan niya kay PBBM, ibigay na ang ayuda sa mga barangay. Minsan kapag walang ingay, walang aksyon. Kaya may nagsasabing ang paglalabas ng ganitong usapin ay bahagi rin ng democratic pressure. At valid din itong punto, di ba? Pero ulitin natin, pressure is not a proof. Ang pressure dapat magbukas ng investigasyon, hindi nagsisilbing kapalit ng ebidensya. Ngayon, kung may personal kang babasahin o may political calculation ito, oo, mahirap tanggihan yan. Pero ibig sabihin, scripted o insincere agad, sa politika maraming totoong reform ang nagsisimula sa political conflict. Maraming pagbabago ang nagsisimula sa banggaan. Kaya kahit hindi dapat simplistic ang tingin na kapag may politics, fake na. Hindi minsan politics ang daan para itulak ang reform. Ang tunay na tanong, may substance ba? May ebidensya ba? May prinsipyo ba? May follow-up? True ba?
Diyan magkakaalaman at para rin maging patas, dapat marinig ng panig ng Kapitolyo. Dapat marinig ang sagot sa mga alegasyon dahil sa isang patas na pagsusuri, lahat ng panig pinakikinggan, hindi lang isang boses. Dahil ang layunin dito, hindi palakpakan para isang kampo, kundi katotohanan at kung totoong may diskriminasyon sa budget, dapat itama. Kung may mali sa procurement, dapat imbestigahan. Kung walang basihan sa alegasyon, dapat malilaw rin. Dahil sa dulo, ang pinakaimportanteng bagay o tanong ay hindi kung sino ang mananalo sa politika, kundi kung paano protektado ba at paano protektahan ang pondo ng taong bayan. Kung patas ba ang serbisyo, kung may pananagutan ba ang nasa kapangyarihan, at iyan ang dapat na sentro ng usapan. Hindi personalities, hindi kampihan, hindi tampuhan, hindi prinsipyo. Kaya political move ba ito? Posible. Genuine reform ba ito? Posible rin. At maaaring pareho. Pero ang magpapasya kung alin ang naninibabaw at hindi ang mga pahayag, kundi ang katotohanang lalabas. At kayo, ano sa tingin nyo? Political move lang ba ito o seryosong laban para sa reforma? Siguro naman hindi ito alam ni President Marcos. Siya ang nasisira dito kasi ang pangako ay galing sa kanya na bawat barangay makikinabang at hindi ito natutupad. At ayon raw sa palasyo, tutugon raw sila sa panawagan ni Leviste. Nais rin ni Leviste na maimbestigahan ang nasabing irregularidad dahil sa Executive Secretary Ralph Rectorin ang nangunguna sa programa. Wala pang sagot ang mag-asawang Recto kaugnay sa aligasyon ni Leviste. Sa puntong ito, mas malinaw ang mas malaking larawan ng isyong kinakaharap ng Batangas. Hindi lang ito simpleng usapin ng kung may naibigay o hindi na 200,000 sa bawat barangay. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay may basihan ba ang paraan ng pamamahagi ng pondo o naaapektuhan ito ng politika? Kapag ang isang barangay ay nabigyan at ang isa ay hindi, dapat malinaw ang pamantayan. Dapat ito ay nakabatay sa pangangailangan ng proyekto at priority development plan, hindi sa kung sino ang sinusuportahan sa eleksyon. Dito pumapasok ang sentro ng issue ng accountability dahil ang budget ng gobyerno ay hindi personal na pondo. Hindi ito reward, hindi rin ito parusa, at hindi ito para sa iilan lamang. Ngunit ito ay para sa lahat at ito ay serbisyo publiko. Kapag may alinlangan ang mga tao sa proseso ng paglalaan ng pondo, natural lamang na lumalabas ang panawagan para sa investigasyon. Ngayon, sa gitna ng isyong ito, mahalagang balikan ang prinsipyo ng due process. Ang lahat ng aligasyon ay kailangang patunayan, hindi sapat ng pahayag lang sa social media, kailangan ng dokumento, records, opisyal na pandinig, dahil sa huli, ang katotohanan ay didesisyonan sa ingay ng politika, kundi sa ebidensya. Kung mapapatunayan na may irregularidad, obligasyon ng gobyerno na ayusin ito at panagutin ang may sala. Pero kung mapapatunayan walang basihan ang mga paratang, dapat din itong linawin para hindi masira ang tiwala ng publiko sa mga institusyon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli.